Dito po, bagong house. Nasa pulpit mo na. Ay, yung ano. Di ba? Amen. So, puri po ang Panginoon dahil kasi napakaganda po yung topic natin. Ito po ay nagpapatuloy po rin po tayo doon sa ating pundasyon. No? Kailangan mo. Kung maalala po ninyo yung foundation na siyang itinuro ko po nung last Sunday, na apat po na bagay na sabi nga po, the foundation habit na dapat natin isanay sa atin. Okay, so ano po yung foundation habit na yon na siyang dapat natin hinuhubog po sa atin. Inuna ko po yung sa tithing at ngayon ay nandito po tayo ngayon sa the habit na i-develop natin about fellowshipping. At doon po sa fellowshipping, bali sinabay ko na rin po yung prayer, kasama po yung prayer doon. Okay, so word, okay, ito po yung sa quiet time, pagkatapos sa prayer, pagkatapos fellowshipping, and then the giving. Na sabi nga ba, kung ito po ay nilalakaran natin, kung ito po ay siyang, sabi nga po, doon po tayo umiikot yung buhay natin, yung apat na yon. Alam niyo po, wala pong pagkakaiba doon sa pinakita ko po sa inyo, no, yung balanced Christian life. So, ba, magiging balanse po ang pagkahubog na isang Kristiyano kung umiikot po yung buhay mo dito po sa Word of God. Okay, meron silang patutungan. Pero kung sakaling ganito po, opposite direction yung pagsagwan nila, walang patutunguhan, di ba? Okay, so nakita na po natin yung kahalagahan ng fellowshipping, di ba? Yeah. Isang direksyon, at kung sakaling dalawang direksyon, Ang dalawa mo. nakita nyo, wala pong patutunguhan. Di ba? Walang pagkakaiba doon sa mag-asawa, di ba? Kung magkaiba yung direksyon ng mag-asawa, ay magulo na yung pamilya. Okay, so yan po yung dapat natin alalahanin yan. Fellowshipping. Ito po, kahalagaan. The Bible says we are to love one another, Encourage one another. pray for one another, accept one another, build up one another. I know that I can't handle every problem on my own, and the small group really helps me and supports me. You can actually get on the phone and say, look, I'm hurting. I need help right now. They're not going to cast judgment on you. They're going to come together. They're going to pray for you. My small group helps me deepen the understanding of God by keeping me accountable and by doing our weekly studies. When we discuss a certain passage, we can relate it to everyday life issues. My small group empowers me to do so many things out in the world that I wouldn't be able to do if I didn't have that training ground each week to meet with them. It's where I get to really live church, because sometimes on Sundays or even on the weekends I can kind of get lost in the crowds, but in my small group, that's where I'm living out all the things that were talked about on the weekend. It's really where my family is at. It's the people I do life with. The biggest benefit that I get from being in a small group is being surrounded around friends that I know are there to support me. Some of my deepest friendships are with people in my small group. God really uses a small group to help me to go to Him, and it's just been a major part of my life, and I wouldn't be where I'm at right now if it wasn't for that. My small group is my hope. My small group is my support. My small group is my rock. My small group are my brothers in Christ. My small group are my sisters. My small group is my family. Amen. Pero why is fellowship, sabi nga po, so important? Bakit po napakahalaga ito? Kailangan makita po natin yung kahalagahan upang tayo po ay magtatagal, di ba? Kasi pag hindi po natin nakita ang kahalagahan ng isang bagay, abay talagang mawawalan tayo ng interest. Pero ngayon po, makikita po natin yung 7 napakahalagang bagay na dapat natin makita upang maunawaan natin ang kahalagahan po ng ginagawa natin. Okay, number 1 po, ang sabi po dyan, I belong in God's family with other believers. Tandaan po ninyo, ang lahat po ng yun po yung ginagawa po natin, yung pilit natin na ma-develop dito po sa grupo na ito, na if possible, we can help each other, di ba? Sa trabaho, sa problema, di ba? Kaya asahan po ninyo, nasabi nga po, ang leadership po ay willing po na mag-assist kung ano po yung mga huwag lang po, pera. Ayan. Okay. Okay, sa ngayon, okay. Hindi pa yung grace, wala pa yung grace.
Okay, so ang sabi pa ho sa Ephesians 2:19, you are a member of God's very own family and you belong in God's household with every other Christian. Napakarami po ang sinasabi sa Biblia tungkol dyan sa bakit napakahalaga po that we must belong to a family, sabi ganun. Ang sabi po sa Romans 12:5 din. So in Christ, sabi nga nun, we who are many form one body and each member belongs to all. Grow. Okay, ito po ang tandaan niyo. You cannot grow healthily alone. Sabi po, no man is an island. Okay, nakakita sabi po dun sa Philippians, Hebrews 10:24. Let us think of one another and how we can encourage each other to love and to do good deeds. We are encouraged to grow spiritually dito po sa ginagawa natin. Tandaan po ninyo yung pagsusumikap po ng bawat isa. Alam nyo, hindi lang po ako nagsusumikap dito, kundi kayo din po nagsusumikap. Alam nyo, yung pag-a-attend natin po ninyo ng mga ginagawa natin, sa mga small group natin, alam nyo po, katumbas din po yung ginagawa kong sakripisyo para sa inyo. Yung pananalangin po natin sa bawat isa. Alam nyo, maski po yung pagte-text ko sa inyo, hindi po ako nagsasakripisyo doon. Kayo din po ang nagsasakripisyo dahil kasi binibigyan nyo ang pansin. Tandaan po ninyo. Kung ano po yung binibigay sa akin na revelation doon, natitiyak po na meron ding revelation na bibigay sa inyo. Kaya lang si Dolores yata wala akong number niya, kaya hindi ko napapadalahan. Mamaya, bigay mo sa akin, dadala lang kita. Para at least pagkain tayo sa spiritual. Tapos, number 3, I need accountability to grow spiritually. Sabi po doon, people learn from one another just as iron sharpens iron. Tingnan natin lalo na kung sakaling tayo po ay nagpapatuto na, nagsishare na yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon. Sa pagsishare po natin, alam nyo, nasasabi na rin po natin yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Di po ba? Na ito yung gusto kong mangyari dahil nakita ko kagandaan loob sa akin ng Diyos. Alam nyo, yung mga binibitiwan nyo nga salita na yan, okay, iyan po magpapatatag sa inyo Ginagamit po ng Diyos kung minsan yung hiya. Di ba? Kasi mahiya ka, baka mapapaya ko sa sinabi ko, panindihan ko na lang. Nakita nyo yung katalinuhan ng Diyos sa atin? Nakita nyo? Negative, nagagawa niyang Christ is present when we fellowship together. Amen po ba? Amen. Iba po yung nararamdaman natin, malapit at wala yung pagpapakumbaba. Hindi mo po mararanasan ang presensya ng Diyos. Kung kayo po hindi pa nakakaranas sa mga gawain na talagang kayo po yung nagpa-pioneer, alam nyo, madi-discourage po kayo. Pero ako po talagang naranasan ko, nag-pioneer po ako siguro mga 3 gawain na kung saan nag-i-start lang kami mga 3, mga 4. No, dapat hindi po tayo mag-i-expect. Tandaan po ninyo. Okay, bakit po hindi dapat tayo mag-i-expect? Alam nyo, kapag nag-i-expect ka, alam nyo kung sino nag-i-expect, si Badong. Pagkatapos, pag hindi binigay yung expectation mo, madi-discourage ka. Nakita mo ninyo? Nakita nyo yun ang secret po doon Okay, basta sabi po na pa yun sa Philippians 1:9, He who began a good work in you shall finish it until the coming of the Lord. Life na lagi ko pong isinishare sa inyo, ang isang tao ay nagdedepende sa 4 na bagay dito sa mundong ito. Number 1, di po ba? Kailangan siya ay huminga, di ba? Yes. At kung yung paghinga na yon sa ating buhay Kristiyano, it is prayer. Pagkatapos kapag ang isang tao para maging malusog naman, ay kailangan niya ay kumain, di ba ba? At ano ang pagkain niya? Word of God. Diba? Ang Espiritu, ang pagkain niya is the Word of God. Ngayon, kapag katapos kumain, syempre, para iyon ay ma-digest at medyo mag-circulate ng gusto, kailangan mag-exercise siya, di ba ba? Na kahit sa buhay Kristiyano, ang pinaka-exercise naman natin ay yung po, yung sabi nga po, yung witnessing at yung pagpupunta-punta sa mga small group. Kasi talaga may exercise ka doon. Sasakay ka sa metro, sa Cluny Sorbor, pagkatapos sasakay ka ng bus 20 sa
Okay, so na-exercise ka, di ba? Yung kinain mo, di ba? Nag-circulate. Pagdating mo pa doon, pakakainin ka ulit. Patay. Yeah. Nakita nyo, busog-busog talaga ang buhay Kristiyano. Pero pinaka-the best naman yung Lalo na pag may binabalatan ka. Ayan. yung pistache. Patay sa layo. Okay. Pistache. Okay, so, at yung sabi nga po, yung pang-apat, siyempre, katulad ka sa nag-exercise ka, aba, siyempre, napapagod ka na, kailangan magpapahinga ka na, di ba? Okay. So, doon sa buhay Kristiyano naman, sabi nga po, yung fellowship naman yun. Magpapahinga ka, katulad siya ngayon, nakatalago kayo dyan, di ba? So, kung wala yung apat na yun, alam niyo, kung hindi ginagawa ng isang tao yung apat na yun, magiging bansot ka. Siguro mong ginawa yun. Ouch! Ang tawag sa'yo ay magiging obese, di ba? Obese ang tawag doon. Kaya, pag nakita ka, abnormal ito, di ba? Abnormal. Abnormal. Alam niyo, kung nasasabihan natin ang tao ng abnormal, alam niyo, sa buhay Kristiyano, marami pong abnormal din. Sa totoo lang. Yes. Bakit nagiging abnormal sila? Kasi hindi nila ginagawa isang bagay doon. Nakita niyo? Magiging abnormal kayo kung hindi nyo ginagawa po yung isang bagay doon. Sa totoo lang. Kung tinawag natin kanina yung isang tao na hindi nagpahinga at hindi siya nag-exercise, kain na siya ng kain. Bayan, nagiging abnormal siya, di ba? Ganun din po tayo eh. Nakikita na tayong healthy ng ganito eh. Pero alam nyo, magre-reflect po yun. Kapag ikaw ay pupunta sa isang sitwasyon, alam nyo, lalabas at lalabas po yun. Nakita nyo? Pero kung sakaling na-train ka doon sa ganun na habit, talagang nandun yung control mo, nandun yung, di ba? Pero ginano ko lang kasi, isi-share ko lang kasi talagang yung pinasas kasi sa akin ni Rosel na meron kami pinapanood, talagang every night ay eager na ako makinig sa kanya, Tibong. Pero meron po akong naano kay Don Moy, talagang napakaganda yung time talaga na masabi na yung Lord have mercy on me, talagang powerful talaga yun. Pero gusto ko i-play kasi hindi ko nang pwedeng sabihin sa'yo ng English, pero maganda kasi ang pagka-translate sa English. I wanted to share this letter with you. It really blessed me. And I know it'll bless you as well. She says, "Hello, Don. I've been a widow for the past 4 years. When my husband died, none of us expected it, and we are still mourning his death. It's been a very tough time for us. I have lost everything, and I'm currently staying in a backyard apartment with my 2 children. But through all of this, we have held out to God. Let me share just one testimony with you." She says, "One evening, we had nothing to eat for dinner. I set the table like I normally do and called the children to come and eat. My children just stared at me because there was no food on the table. I started praying and I thanked God for the food He was about to send. As I finished praying, my phone rang. It was one of our neighbors asking me to come to the gate. And when I met her, she gave me a cooked meal of nice stew with some rice and bread and also some money. She said to me, "I was expecting guests tonight and they called an hour ago to cancel their plans. This really blesses me. This food is way too much for us, so I'm sharing it with you and your family. I also want to share this money with you. Someone blessed me, and I want to bless you." God has never forsaken us during the past 4 years, and no one can steal the love and trust we have in God. Psalm 9 verse 10 is my scripture. Those who know your name will trust in you. For you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun ang pinag-anuhan ko. Lumalakad ako. Thank you. Lord, thank you so much. Yun lang salita ko. Yun lang ang hindi ko malilimutan. Yung sinabi kong, "Lord, have mercy on me." Yun ang pinaka-powerful talaga na wala ka nang masabi. Wala ka nang masabi. Kahit ano, Lord, have mercy on me. Amen. Parang yung buhos ng anointing ni Lord talagang siya kasi na-feel ko kasing malamig na parang tapos nakatulog ako kinaumagahan bagong araw. Yun lang talaga yung
Siyempre, 3 anak ko, tapos marami kasi, ugali na kasi, na marami nakikituloy. Nagkataon na walang-wala kaming pera. Walang-wala kaming pera, lilit na anak ko hanggang naglalakad na anak ko pupunta doon sa school. Akala ko talagang pinalalakad mo lang. Wala talaga kaming pera. Ngayon, ano doon yung isang buo ni Jerry, tapos yung isang pamangkin ng auntie niya na tiga Bicol. Tapos meron pa akong napulot sa Avenida, kakalahati. Ngayon siyempre makatulog sila, umaga, mga tulog. Paano pagkain ito? May amusan pa may takalian, di ba? Talaga naiyak ako noon. Kinuha ko yung nag-iisa ako dun sa aming sala. Kinuha ko yung balde. Naalala ko yung paghihirap namin. Kinuha ko yung balde, sinulong ko. Ano pong sinulong? Yung nilagay sa ulo. Nagsayaw ako. Sabi, kumanta ako ng alam kung may magagawa ang Diyos. Tapos may natitira naman 2 itlog sa frigidaire. Tapos, oo, talaga mabisa. Agad-agad sumagot ang Panginoon nung bago magtangali. Kumakatok ang nanay at ama ko. May dalang 10 bultong bigas. Ay, pag naalala ko yun, talaga na binigyan na kami, dinala na ako 10 bultong bigas na instead ako magbigay. Tapos binigyan pa ako ng 300 pesos. Ay, sinagot ng Diyos yung, totoo, sinulong ko talaga. Tapos yung, nung wala pa nanay ko, kalahating bigas sinain ko, ito yun, saka 2 itlog in-scramble. Sabi na pinsan po niya si Junior, Aning, sabi niya, ano pagkain? Doon sa kusina, kumain ka na. Kasi ko nakita naman 1 bilog lang yung itlog. Pinalaki. Nakakain siya. Pero ang Panginoon, nagkasya. Bakit? Talaga, yun nakita ko yung kabutihan ni Lord. Yung scramble na yon, kumain si Junior, una-unang kumain. Tapos si Cathy, yung pamangkin ni Auntie Josie, kumain din. Tapos, kumain din yung aking mga ampo. Alam mo na, may sumobra pa sa itlog, siguro tiniran ako, nagkahiyan. Talaga nag-multiply, sumobra pa yung itlog. Dito ang makikita mo, yun ngayon ko lang ito napatotoo, pero iyan talaga nangyari sa buhay namin. Na talagang sa pamamagitan ng panalangin, talagang ora mismo, bago magtanghali, may 10 bultong bigas ako. Kinahapon nakapamaling keko at binigyan ako ng 300 ng nanay ko. Nasa halip na ako magbigay, ako binigyan. Kaya ang Panginoon Diyos sumasagot talaga, hindi niya pababayaan dahil alam naman ng Diyos, nakikita ng Diyos kung ano ang puso mo. Kaya huwag tayo makalimot na kung may nasa tayo kagipitan. Be specific, di ba? Pag pumunta kasi doktor, abay sasabihin mo, sakit ang tiyan ko. Abay, masakit ang katawan ko. Abay, lahat, bibigay sa inyo, para sa rayuma, para sa ulo, para sa, kita nyo? Hindi matutumbok yun. Matatagalan ang paggaling mo, di ba? Katulad din sa atin, di ba? Unahin mo muna kung ano yung dapat talagang unahin dun sa problema mo. Amen. Diba? Kung sakit sa puso, ba talaga sa puso? Diba? Pero alam nyo, ito po yung tip. Alam nyo, ito po yung tip ko sa inyo. Ito po yung tip ko sa inyo. Alam nyo, minsan talagang, sa totoo lang, alam nyo, sinagot na po lahat ng Diyos ang pangangailangan natin. Katulad sa problema po, kung sakali meron po tayong kahinaan, sa totoo lang, kung lang, katulad ni Mimi kanina, sinabi niya, 1 linggo lang, para bang nawala na agad, di ba? Okay. Pero kung minsan, meron tayong pagkukulang doon, sa totoo lang. Kasi ibinigay na nga, pero ikaw pa rin nagbabalik eh. Alam niyo sa totoo, ganito eh. Tayo kasi ang gumagawa ng sariling multo natin. Tayo ang gumagawa ng sariling multo natin. Alam nyo, yung ginagawa natin kung saan lagi natin inuungkat, lagi natin nire-revive, lagi natin inuulit-ulit, alam nyo, nabubuhay po yung pagkataong yan sa totoo lang. Kahit kapag inilalagay mo sa Facebook palagi, wala nang pagkakaiba doon sa akin. Picturean na lang. Ito po yung pamamaraan. Alam nyo, ito po yung pamamaraan na dapat natin makita dyan. Meron pong isang, sabihin natin, pastor, sumakay sa bus. Pagkatapos, di komo nagtatayuan sa bus kasi standing na eh. Abay, nakatayo ngayon yung pastor. Tapos may pumasok, nako po, napaka-sexy yung pumasok. Yung amoy pa.
Pumunta po sa harap niya. Pumunta sa harap niya yung babae. Eh syempre, pag yung dikit na, aba talagang kapag yung mga driver doon, di ba? Eh dumidikit-dikit na siya. Tapos alam mo, nag-pray yung babae, sabi nga nun. Babae, pastor. Yung lalaking pastor, babae yung pumasok na, sabi nga nun. Tatlo yung request niya, sabi nga nun. Sabi nga nun, please, sabi nga nun. Okay? Don't, sabi nga nun. Wag, sabi nga nun. Stop, sabi nga nun. Pinapatigil niya yung nagre-review siya, nire-review siya. Okay. Sabi nga nun, don't, please. Stop, sabi nga nun. Abay, lalo naman nabubuhay yung si Badong. Abay, nung napadikit na napatagal na nag-iba na yung panalangin niya. Sabi niya, please don't stop. Nakita niyo? Binuhay niya yung badong niya eh. Okay? Alam niyo, hindi na nakukuha sa panalangin doon. Layuan mo lang. Nakita niyo? Talikuran. Para bang yung pinapanood natin, di ba? Yung pinag-aaral natin. Kapag nanood ka ng isang channel na paano mo mapapatay yan? I-switch mo sa ibang channel. Di ba? Parang ganun eh. Umiiwas ka na doon kasi nandun ang kahinaan mo eh. Hindi na nakukubo. Pag-iba na yung salita, please don't stop. So, ito po yung lesson na dapat makita natin doon. Talamak ang pagkababagi. Kung wala po silang pagkakaisa sa kaunawaan, kaya alam nyo yung ginagawa po natin ngayon, yung pag-aaral ng ginagawa natin. Okay? Dapat magkaisa po tayo dun sa kaunawaan natin, dun sa pananampalataya natin. Tungkol sa Panginoon Yesus, tungkol sa sarili natin. Okay, tungkol sa layunin po ng gawain natin. No, para po masabi ng mundo, alam niyo sa totoo lang, kuminsan tayo po ang sumisira. Sabi nga po, tayo po ang muli nagpapapako sa Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At bakit po? Kita niyo, kung hindi po nila nakikita ang pagkakaisa sa atin, tandaan niyo ha, kung nakikita nila yung pagkabahagi, ano ang sasabihin nila? Iyan ba ang namatay si Kristo sa buhay nila? Nakita niyo yung kahiyang ginagawa nung hindi natin pagkakaisa? Yes. Nakita niyo? Ngayon, kapag nakita nila yung pagkakaisa, alam niyo, masasabi nila purihin ng Diyos. Dahil nakikita ang Diyos sa buhay ng mga taong iyan. It is the fruit. Okay? It is the fruit. Okay, sabi niya, my prayer for all of them is that they will be one heart and mind, so that the world will believe that you have sent